nagsimula ang Seed of Faith project natin. One time, mayroon kaming kaibigan, si Sister Linda Laconsay, pumunta sa bahay at sabi niya, Pastor, kailangan niyong mag-umpisa na para makabili ng lupa. At ito ang pera ng seed ko ito para makapagbukas kayo ng bank account. So from there, nagbukas kami ng bank account and then pinagplanuhan namin kung kailan mag-i-start ang Seed of Faith project. So naisip namin para maging memorable, 10-10-10-10. October 10, 2010, 10 o'clock service. So doon po nagsimula yon. So nag-ano kami ng mga pledges ng mga kapatiran at gumawa rin kami ng chart 1 to 1,200 na kung saan mamimili ang mga kapatiran natin kung anong number ang kanilang pipiliin worth 15,000 per square meter. So doon po nagsimula yon, and then habang nag-iipon tayo, we keep on praying. Marami tayong tinignan na lupa until such time na sabi ko, Lord, pagod na ako, kayo na lang ang magpadala ng ahente doon sa lupa na ibibigay nyo sa amin. So ang nangyari po ay yung ahente na kapitbahay namin pumunta sa aming bahay at sabi niya, Pastor, yung bakanting lote sa katabi ng barangay, for sale yun, maganda yun para sa church. So yun po, tinawaran ko po yun dahil sabi niya 5-5. Sabi ko 4-5 na lang. So sabi niya, sige, sasabihin ko doon sa may-ari. And then the rest is history. Pumayag yung may-ari at glory to God, nabili natin yung lupa August 28, 2014. So nakabili tayo ng lupa August 28, 2014. So 4 years noon, 2018 August. So mag-add tayo ng 2 months, September, October. Kaya ang umpisa ng church construction natin ay October 8, 2018. So simula noon, tuloy-tuloy na po ang construction hanggang sa ngayon by the grace of God. Simula noon, nung nilaunch yung Seed of Faith, nag-pray na kami talaga na sa building naman. At humingi kami sa Panginoon kung kailan uumpisahan yung construction. Binigay din ng Panginoon kung ano tayo magsisimula ng construction. Ang sinabi, on the 4th year of the 2nd month of the year. So 4 years noon, 2018, August. So mag-add tayo ng 2 months, September, October. Kaya ang umpisa ng church construction natin ay October 8, 2018. So simula noon, tuloy-tuloy na po ang construction hanggang sa ngayon by the grace of God. Nung narinig namin ang tungkol sa Seed of Faith project, gusto namin, pero yung estado namin sa buhay that time, mahirap talaga. At tingin namin hindi namin kaya. Pero alam mo yon, pinag-pray namin, dinesire ng puso namin. At yung prayer na yon talagang lagi na siya nasa isip at puso namin na makapag-participate kami. At binigyan talaga namin siya ng effort kasi kung hindi namin siya bibigyan ng effort, hindi talaga namin siya magagawa ng kami lang. So yun, sa tulong ng Panginoon, unti-unti nakapag-participate kami, nakapagbigay kami. Yung inaakala naming maliit na kaya namin ay higit pa doon yung binigay at provide ng Lord para sa amin, para makapagbigay kami sa Seed of Faith project. Sa akin po, bali,
nag-start to last year. Naalala ko yon nung may counseling kami with Pastor Betty and Mami Josie. And then yun, sabi ni Candy, sige magpa-counsel tayo dahil kailangan natin yun bago tayo ikasal. At ayun talaga ang first step bago yung official wedding. At yun, nung pagpunta ko pa lang dito, sabi ko, ano ba yung kasing pupuntahan natin? Saan ba yan? Kasi hindi ko alam yung Seed of Faith. Ano ba yung Seed of Faith? Ano ba yung Miracle Building na yan? Maraming katanungan sa akin at marami akong mga gustong maliwanagan about sa Seed of Faith, about dyan sa Miracle Building na yan. At yun na nga, nung pumunta kami dito mismo sa worship hall na to, doon ko na-experience, doon ko nasabi na talagang kailangan merong akong iambag dito sa Seed of Faith, dito sa Miracle Building na to. Dahil yung mga katanungan ko, yung mga malabo na gusto kong maliwanagan, si Lord na mismo sumagot dito mismo sa building na to, dito mismo sa worship hall na to. Kaya nung naramdaman ko yun, sabi ko, ba't iba yung pakiramdaman? Ano ba to? Kasi ayaw kong magbigay, ayaw kong mag-share, ayaw kong magbahagi dito kasi wala naman akong desire. Pero yung araw na yon, last year, doon ako binigyan ni Lord ng desire na magbigay dito sa Seed of Faith. Hindi lang para maitayo yung building na to, kundi para sa mga susunod na henerasyon na makilala pa ang Lord natin, ang Panginoong Jesus. Magagamit itong building na to para mas mapalawig pa pagkakilala sa Panginoong Jesus. At ayun ang simula last year nung kami bago ikasal ng aking misis na si Candy. Yung sa'yo. Sa akin naman po, kinausap ako ng Panginoon noong 2018. At syempre, sa una struggle, talagang ang hirap sumunod kasi unang-una, parang ang iniisip mo, ang binibigyan mo or ang ino-offeran mo is yung tao eh. Pero kapag kinausap ka ng Panginoon, siya na mismo at susunod na makakasunod ka na talaga kasi nakikita mo yung outcome, nakikita mo talaga yung gustong gawin ng Panginoon dito sa church natin. And kami as couple, answered prayer yon kasi sabi ko, Lord, bigyan niyo po ako ng husband na talagang magpa-participate dito sa ating Miracle Building. Noong 2018, nung kinausap ako ni Lord, hindi ko pa naman siya kilala, pero answered prayer po talaga dahil nga po yun binigay din ng Panginoon sa akin as partner si John Ray na siya din yung kumausap sa kanya and everything will follow po. Yung desire ko na magkaroon ako ng asawa talaga na dito kami mag-church, lahat yun nangyari po sa simpleng prayer lang. At dagdag ko na rin yung doon kasi parang iniisip ko na ano ba yan? Ano lang yan? Building, pera lang siguro yan. May masabi lang church. Kumbaga iba kasi yung naiisip ko taliwas yung aking pag-iisip pagdating dito sa pinapatayo nila. At nagtataka rin ako dati noon kay Candy, ano ba yan? Bakit siya nagbibigay dyan? Ano ba yung pinapatayo nila? Ganyan naman pag may mga church. Pero lahat ng yon binago ni Lord. Lahat ng yon talagang iniba from dito, ganito yung pagtingin ko, nag-iba Niliko ako, patalikod talagang turn around yung nangyari. Kaya praise God at meron tayong ganitong Seed of Faith na program at itong tinatawag na Miracle Building. At syempre hindi mangyayari yung ganito kung wala rin ang tulong ng ating mga leaders, especially Pastor Betty and Mami Josie at iba pang mga pastors. At ayun ang start ng aming pagsisimula na mag-ambag dito sa Seed of Faith.
kakayahan na makapagbigay, pero nandun yung kagustuhan natin, di ba? Ilapit natin to kay Lord, ipag-pray natin to. Kasi wala naman imposible kay Lord nadidinig niya naman yung ating mga dinadalangin sa Kanya. Diba? Siya magpo-provide lahat naman ng kinakain natin, lahat ng meron tayo ngayon, lahat naman to galing kay Lord. So walang imposible, ilapit natin, ipag-pray natin. Siyempre titingnan, hindi porket nagpe-pray tayo ibibigay kaagad ng Lord. So dapat nandun din yung ano ba yung desire natin, yung sa puso natin, tama ba yung nasa puso natin. Baka sinasabi lang natin na gusto lang namin makatulong, pero may iba pa tayong gustong mangyari na hindi kalooban ng Lord. So dapat ipag-pray natin, then yung dapat malinis yung puso natin talaga, yung intention natin. Yes, and at the same time, syempre po hindi po mawawala yung pag-support financially. Syempre po para po pangdagdag po, no, pangbili ng mga materyales, para matapos po natin yung ating building, ibang mga labors, pangbili po ng mga ibang instruments at iba pa pong mga gagamitin dito sa ating church. And one more thing po is we can also support in terms of service. Yan, so pwede po tayong mag-offer po ng work natin, ng skills natin, kung ano man yung kakayahan na meron tayo, pwede po natin yan magamit, no, to support also yung ating Seed of Faith. Ano na lang ang mangyayari kung hindi tayo tutugon sa panawagan ng Panginoon na mag-participate sa kingdom niya o mag-obey sa kingdom niya? May great plan ng Lord sa bawat isa sa atin. At yung great plan na yon, yung bumuo siya ng sanctuary to worship Him kasama yung mga iba pang souls na aakayin din natin tungo sa Panginoon. At marami pang pamilya na gaya namin na naghahangad na makapaglingkod sa Lord, hindi lang ngayong generation namin, kundi sa susunod pang generation. Kumbaga nag-provide ang Lord ng sanctuary para ma-worship natin siya, para makapaglingkod tayo sa Kanya, at sama-sama tayo, marami pang kaluluwa ang maaabot ng binigay na opportunity ng Lord nito para sa atin. At hindi lang po ito para sa mga members ng Faithworks Christian Church. Ito po ay hindi lang para sa iilang tao, kundi ito po ay para sa karamihan na nais po na makakilala sa Panginoon. Ito po ay ang magiging sentro ng San Mateo, at hindi lamang po San Mateo, kundi nais po natin na makaabot po ang Faithworks Christian Church sa mas maraming lugar po, upang sa gayon malaman nila kung paano kumikilos ang Diyos sa bawat buhay ng isang Kristiyano. Kaya inaanyayahan po namin kayo na mag-join ng Seed of Faith Project ng Faithworks Christian Church. This is our Seed of Faith, building lives, building together.
welcome you sa ating online service. Come on, let's praise our God. Hallelujah. We worship you, O God. We glorify your name, O God. Lord, truly, that you are the way, the truth, and life, O God. Kayo, Panginoon, maitaas, O God, sa gabi nito, Lord God. We worship you. We glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Come on, let's worship our God. Let's continue to praise our God. Oh, Jesus, our Savior, our Almighty God. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came in from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world will live again. Hallelujah for all you've done. Oh, Jesus. Oh, let's say again, my Savior. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came in from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah for all you've done. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah for all you've done. Hallelujah. Oh, we thank you, God. Cause you came near from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. 'Cause you came near from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. 'Cause you came near. 'Cause you came near from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. 'Cause you came near.
Father God. We thank you, Holy Spirit. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Oh, worthy you are, Lord. So worthy of love, so worthy, Lord. And be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name
Praise God! Have a blessed day, everyone. And now we will proceed with our favorite and exciting part, which is our giving of our tithes and offering. I would like to share with you the passage from James chapter 2, verse 17 to 19. It is said, "In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, it is dead. But someone will say, 'You have faith, I have deeds.' Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by my deeds." You believe that there is one God. Praise God! Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Giving of our tithes and offerings sa Panginoon is also an act of faith and obedience. Faith is working together with His works, and by His works, faith was made perfect. We see obedience also is activated by action. When we obey the commandment of God in giving our tithes and offering, we also obey Him, and through obedience, God blesses us abundantly, and God blesses us beyond what we asked for. So faith is also activated by action. So it is also one way of honoring God, and true faith means our hearts have been changed, and a change of heart demonstrated through action. So sa pagbibigay natin sa Panginoon, we know that we are putting faith into action, and faith pleases God. So, faith and obedience, yun po magkasama. Magkadugtong po siya. Kasi when we obey God, we establish faith sa buhay po natin. When we obey God, we establish trust po. Kaya po sinasabi po nilang all things work together for good for those who love Him. Kaya pag nagkaroon po tayo ng faith sa buhay po natin, na naniniwala po tayo that God will never leave us nor forsake us. I would like to share with you my living testimony bilang isang OFW at bilang isang anak ng Panginoon, na yung pananampalataya ko sa Panginoon is a stronghold of my faith in my life. Kasi kahit anumang pagsubok na dumadating sa buhay ko, no, praise God, at I'm so blessed kasi hindi po ako pinapabayaan ng Panginoon, not only for the monetary but also for my health. And I thank God kasi yung blessing ng Panginoon sa akin ay hindi lang, at ito po ay na-i-share po sa family ko and even for my children. Kaya napakabuti po ng Panginoon na He's been good to me and to my family. So wala pong imposible sa Kanya, kasi kahit sa health ko ngayon, no, God is really working in my life, na kahit na busy ako sa work or meron akong mga pinagagawa na which is sabi na nila ng doktor na contradict, but I do believe that God is God of all the possible thing. Amen? Itaas po natin ang ating tithes and offering before we will give it to God, and let us pray po. Our most gracious Heavenly Father, we praise you, Lord. We honor you, Father, with our tithes and offering, O God. Maraming salamat po, Father, for always blessing us, O God, lalo-lalo na po sa trabaho namin, sa aming business, O God, and Lord, sa aming ministry, Father. Lord, we pray, O God, to continue to bless our job, O God. Lord, our income, Father, and our businesses, Father. Lord, wala pong imposible sa inyo, O God, that you will supply every needs po na meron kami sa buhay po namin, O God. Lord, and we believe, Father, na hindi nyo kami pababayaan, O God, because, Lord, you are our powerful and almighty God, and you will do such great, mighty things, O God, sa buhay po namin if we obey our commandment unto you, Father. Lord, maraming salamat po sa buhay na ipinagkaloob nyo po sa bawat isa po sa amin, O God, and Lord, we pray to continue to be with us, O God, and to bless us and to pour out your blessings upon each and every one of us. Lord, we commit everything unto your hands in the mighty name of Jesus. Amen and amen.
Hallelujah! Praise the Lord! Mga kapatid, we are now in our finale. We are now in our day 7 for our Feast of Miracle. Alam ko po mga kapatid na you are excited tonight to hear of our visitor to give her testimony. Alam ko some of you are watching from Monday, Tuesday, and Wednesday hanggang day 7. They were so really blessed sa mga nagtitestify. And again, I would like to welcome also to those who are watching right now here in UAE, mga kapatiran po namin dito sa UAE, mga mahal namin sa buhay dyan sa Pilipinas at mga kapatiran namin dyan sa Pilipinas. Wherever you go, sa buong mundo now, once again, magandang gabi sa inyong lahat. And again, mga kapatid, tonight, alam ko po na marami sa inyo na hindi ninyo ako kilala. Hallelujah. I would like to introduce myself. I am Pastor Dudes Eroy. God has given me the opportunity, a chance to lead our FCC church here in UAE. So we have 2 churches here in UAE. We have in Dubai and we have also in Abu Dhabi. Ngayon mga kapatid, sa gabing ito, meron po tayong isang bisita. Siya po ay isang kapatiran natin dito sa FCC Abu Dhabi. Napakaganda po ng kanyang testimony. I'm sure and I believe na kayong lahat na makikinig sa gabing ito ay makakapulot ng mga aral mula sa kanyang buhay. At kayong lahat po ngayon mga kapatid, before I will introduce her, I would like to declare that everyone of us here who are watching in this online Feast of Miracle, dawa-daknan kayo ng pagpapala na mula sa langit. Rumagas ang pagpapala sa inyong lahat. Without further ado, I would like to introduce to you, to us, our sister in Christ who will give her awesome, interesting, blessed testimony from her life. Siya po si Sister Michelle Delona. Siya ay isang insurance general agent here in Abu Dhabi. Siya po yung tumutulong sa atin, sa mga kapatiran, upang asikasuhin ang mga insurance namin dito sa Abu Dhabi. And even all the brethren in UAE na kaya niyang tulungan. Andito na po, we will welcome her. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Andito na si Sister Michelle Delona. Shalom everyone! Good evening po sa lahat ng nanonood sa atin, and may the blessing of the Lord be with you all. Good evening, PD. Good evening, Sister Michelle. Ngayon, we are in our day 7 for our Feast of Miracle. Kumusta ka naman ngayon? I'm fine, PD. Actually, overwhelmed ako kasi hindi ko alam mapipili pala ako sa testimony. So, para sa akin, masayang-masaya ako. Excited ako na i-share sa lahat ng tao yung testimony na meron ako. Praise the Lord. So, kumusta naman ang buhay isang busy sa paglilingkod sa Panginoon? Praise God, PD. Kasi ngayon, kahit pagod ka sa trabaho, pagod ka sa buhay mo, pagod ka sa problema, napapalibutan ka ng mga pagsubok, still, ang saya-saya kasi iba yung kasama mo si Lord. Amen. Praise God. Ngayon, kasi kanina, nung inintroduce kita, very short. So, now, siguro hindi lang ako, lahat ng mga nanonood ngayon ay gusto nang mapakinggan ang iyong testimony sa buhay. So, umpisahan mo kung saan ka nakatira, yung family mo saan nakatira, saan ka nag-aaral, hanggang yung buhay mo sa Pilipinas bilang estudyante, buhay mo bilang isang unbeliever. So, pwede mo ba siyang i-share sa aming lahat ngayon sa gabi ito? Of course po, PD. Excited talaga ako. So, sa lahat po ng nanonood, i-share ko po sa inyo yung testimony talaga ng buhay ko. Nung nasa Pilipinas ako, PD, no? So, inintroduce nyo naman ako. Galing ako sa masayang family. Galing ako sa family na napoprovide lahat ng kailangan namin. Galing ako sa pamilya na buo.
Hindi, never kong na-experience sa mga magulang ko or sa family ko na nagkulang. Amen, amen. Pero, sa kabila ng lahat ng kaya nilang ibigay, dun talaga nasunod yung sarili ko. Ako ay tinawag nga nila akong black sheep ng family kasi yung mga kapitbahay namin, PD, noon, pag dumadaan ako sa bahay namin, naku, ayan na naman, ang tawag nga sa akin, ayan na naman yung anak ni Aling Melba. Kababaing tao, pasaway. Kababaing tao, gala. Kababaing tao, mangingino. Pinakilala ko kasi yung sarili ko, PD, na nasusunod ko yung gusto ko. So, dumating yung buhay ko na nagiinom ako, hindi ako umuwi ng bahay, nagsusugal So, ako. sa ano yan? Sa anong year ka nun? High school or college? After ko pong graduate ng high school, graduate pa ako PD. Nag-graduate pa ako ng Nung nag-high school ka, so hindi ka pa pumasok sa mga... Hindi pa PD. Nung high school ako, ang iniinom ko lang mga gin, tapos katuwaan lang, nauwi pa ako ng bahay, nag-graduate pa talaga ako. Yung pinaka-point ng buhay ko na talagang napariwara ako is nung nag-college na ako. Tumutong ako ng college, in-enroll ako ng mga magulang ko. Saan ka nag-aaral? Lyceum. Sa Lyceum? Sa Makiling. So isang school talagang yung family niyo ay talagang can afford to send your siblings sa mga gandang school. Yes, Praise the Lord. Blessed na blessed kayo sa yung family. So I have heard that your father also is I think magandang trabaho dati, yung manager po siya dati. Dati God. po ay manager siya sa pinakamalaking pagawaan ng sinulid sa Laguna. By the way po, laking Manila kami. Pero dahil nga po sa trabaho ng papa ko, na nagkaroon siya ng privilege na mabigyan siya ng lupa sa Laguna, dahil po yung pinagtatrabahuhan niya ay doon po nakabase, lumipat po ang buong pamilya namin sa Laguna. Sa Year Laguna. 1990 Saan sa Laguna? Sa Canlubang. Canlubang, Laguna. Doon po. Kaya maganda talaga yung trabaho niya kasi isa siyang manager. That time, ang manager ang kinikita nun, di ba? Kahit maliit po yung pera noon, pero yung pag tinumbasan yun, talagang napoprovide niya yung pangangailangan namin. Dumating pa po sa point na may driver pa kami pag umaalis kami ng bahay. By the way, gusto lang namin malaman. Ako gusto kong malaman. Ilan ba kayo magkakapatid? 4 po kami. Apat kayo. So ilang babae? Dalawa po kaming babae, 2 din na lalaki. Pangatlo po ako sa magkakapatid. Ang panganay po namin ay babae, si Ate Marian. Ang sumunod po ay si Kuya Michael, tapos ako po, and then yung punso po namin ni si Biel. Amen. So meron pang youngest. May youngest pa po. Praise God. So ngayon continue yung nasa sa college ka. So yun na nga po. So to fast forward from high school to college, in-enroll nila ako sa Lyceum. So ang tinake ko pong course ay Industrial Engineering. Industrial Engineering, di ko siya ginusto kasi ang ate ko po ay industrial. Yes, PD. Praise the Lord. So, in-enroll ko siya kasi yun ang course na kapatid ko. So, gusto ko lang kasi parang feeling ko noon, meron na ako nararamdaman na parang ayokong pumasok eh. Pero kailangan ko mag-enroll. Nung mga first year ko sa college. Sino bang pumili ng kurso mo? Ako po. So, pero yung course ko na... Bakit ayaw mong pumasok kung ikaw naman ang nag-decide? Nung time po yun na kasi, PD, parang ang gusto ko, nung na-heard ako dati na nakakapagod siya, parang nawalan ako ng gana mag-college, pero kinailangan kuhanin ko yun kasi kailangan kong mag-college para sabihin lang natin na papasok ako sa school. So, nag-enroll ako. Everything went well naman po sa first sem. So, napasok po ako, nagbabiyahe ako and everything. Pero nung dumating na po yung second sem, tinransfer po nila ako sa Perpetual Health Delta Systems sa Pasiano. Doon din po yun sa may samin sa Canlubang. So, nilipat ako doon kasi accident-prone area po lagi pag pumapasok ako. So, ako na po yung nagsabi sa kanila na gusto ko mag-transfer. So, dahil nasusunod nga po yung kahit anong sabihin, tinransfer naman po nila ako sa Perpetual. So, nung nasa Perpetual ako, PD, doon ko po kasi naranasan yung school namin, gilid-gilid noon, may bilyaran, sa isang gilid po noon, may mga inuman, yung mga karinderya po doon, may sugalan. So, doon ako nagsimula. Pumapasok ako, pero nung unti-unti na yung mga kaibigan ko at ang mga nasamahan kong kaibigan ay tambay doon. Doon na po nagsimula. Kapag po tumatambay kami doon, nagla-lunch,
may mga nagiinom dito, may nagsusugal dito. So, ang nangyari po doon, dahil nga po masyadong mahina yung yung resistance ko. Kumbaga, madali akong So, first year college ka nun? Second year. Second year. Yes po. Second year. So, doon nag-umpisa ang lahat. Yes po. So, doon po nagsimula. So, parang nung una pa lang, nagbabayad pa naman po ako ng tuition. So, pag tumatambay kami doon, nayayaya ako ng sugal. Natutuwa ko doon ng lahat na klase ng sugal. Pinitong It's, In Between, kahit karakurus pa nga po nilalaro doon. Kahit anong klaseng may pwedeng pagbetan ng pera, nalaro ko po yun doon. Tapos, after ng klase, magiinom ako. Pag nalasing-lasing ka, hindi ka makakauwi ng bahay. Bakit? Kasi may mga tambayan doon na pwede ka na rin doon matulog. Tapos pag uwi ko sa bahay namin, ako pa yung galit sa mama ko kasi palalabasin ko, PD, gumawa kami ng project or meron kaming activity na kailangang matulog sa classmate. So kapag tinanong ako sa bahay namin, bakit ngayon ka lang umuwi? Sabihin ko, mapagod na pagod kaya ako. Pagod ako, ang dami namin ginawa. Ano na lang yung uniform ko, papasok na ulit ako. Kauuwi mo pa lang, kailangan mo nang umalis. Pero hindi ba mahalata ng parents mo or sa mga kapatid mo na lasing ka? Yun nga po yung sa kanila, PD Kahit nga yung pagbibigay nila sa akin ng pera, kapag bibili ng mga books, hindi nila nahalata kasi hindi ko po alam kung talent po ba na meron akong speaking na kapag nagsalita ako, naniniwala na sila. Madali silang ma-convince. Sabi nga po nila, budol. So, magaling daw po akong mabudol. So, noong mga time na yon, hindi na nila mahalatang lasing ako, PD, kasi nakatulog na po ako dun sa natulugan ko So, pag uwi ko po, kinakailangan ko kasi humingi ulit ng baon for the next day. So, uuwi muna ako, magpe-prepare ako ng uniform ko, papasok ako. Pero sa bag ko, dun po nakalagay yung mga damit ko na magpapalit ako kasi mahirap po mag-inom at magsugal ng naka-uniform na palda, PD So, ganun yung naging lifestyle. So, magkano ang baon mo everyday nung time yung baon ko po nung time na yun, kasi binibigyan ako ng allowance Depende, PD. Kung hihingiin ko na yung buo, bibigyan nila ako ng 500, bibigyan nila ako 1,000. Pero yung per day everyday yun? Yes po. So, malaki na rin yun? Yes po. So, pwede na ipang sugal? Pwede na po ipang sugal. Pero PD kasi, yung tuition ko din sa akin binibigay. So, pag binibigay sa akin yung tuition ko, hindi siya dumediretso dun sa bayaran. So, ang nangyayari noon, PD, hawak ko yung pan-tuition ko, hindi ko siya ibabayad. Hindi ko siya ibabayad. Ipupusta ko po muna siya sa sugalan kasi ang hirap po nang walang fund. Kung 200 or 500 lang yung pera ko, paano kung gusto ko po mag-bet ng malaki? So, everyday yun na nangyayari sa buhay mo? Everyday po yun. So, imagine mga kapatid, second year college siya noon. So, everyday yan ang ginagawa niya. Humihingi siya ng baon at saka yung mga tuition fee na dapat ibayad pero hindi niya binayad. So, ngayon, Sister Michelle, ang tanong ko, hindi talaga nila napapansin yun? Hindi, PD. Kasi ang palalabasin ko sa kanila is nagbayad na ako. Yung mama ko po kasi hindi ko alam kung talagang may tiwala lang siya sa akin. Kasi hindi naman nila titingnan yung resibo. Pero ready ako, PD. Kasi sa gilid ng perpetual, may gawaan po doon ng peking resibo. So kaya nila gayahin yung resibo na original na meron ako noon. Sa school. I-edit nila just in case hingiin. Pero kasi sa ulo ko yung magulang ko. Hindi nila hingiin. Pag sinabi lang nila sa akin na, nakabayad ka na, yes, nakabayad na ako, ma. Pero kung sakaling hingi ng resibo, meron ako. Meron kang ibibigay. Smart nga daw noon, PD. Kasi papagawa ko lang 100 pesos lang yung babayadan ko dun sa resibo just in case everything will fail at hingiin nila sa akin, madali ako makakapag-provide. So, paano mo ngayon na ma-manage yun? Ilang taon ba yun na ganyan ka? Sobrang tagal nun, PD. Kasi parang second sem pa lang ng first year ako, nag-second year ako, ganun na yung umiikot yung life ko Umiikot siya sa pagsisinungaling, sa pag-iinom, sa pagsusugal, sa pagtulog sa may bahay ng may bahay, sa pagloloko sa mga magulang ko. At nung time na yun po kasi yung ate ko yung nag-provide na rin sa amin. Kasi nung time na nag-college na din ako, yun na yung time na nag-retire na yung papa ko. Kumbaga, kasi yung generation na yun, uso na po yung, hindi na uso yung sinulid. So, unti-unti na pong bumaba yung sa economy ng mga sinulid. So, nag-close na po yung company. Okay. So, in other words, wala nang trabaho yung papa wala na siyang trabaho. So
yung ate mo, Sister Marian, yun yung nauna dito sa UAE. 2015, nag-move na po siya ng UAE para magtrabaho. So siya yung nagsusupport sa iyo. Nag-support sa akin ng panahon And even si Sister Marian, hindi rin niya alam yung ginagawa mo. PD hindi. Marami po talagang, kaya nga po yung parang kwento ng buhay ko, parang kulang siya. 30 minutes to 45 minutes ko, ipa-fast forward ko pa siya. Kasi nung time na po yun, wala si ate, malayo siya. So hindi pa naman po ganun ka-technology ngayon. May voting, meron tayo messenger. Nung time na yun, Facebook pa yung uso. Tapos kukontakin ka lang via phone. So nung time na yun, PD, magpapadala siya ng digicam, nagpadala siya ng laptop, yung kumbaga ang thinking niya, papadalan ko sa kapatid ko kasi magagamit niya sa school, yung digicam magagamit niya nun sa kung saan, parang yun yung cellphone so, supportive dati. talaga Supportive Sister sila. Marian sa'yo. Yes po, napakawala ka masabi. Gusto rin niya na makatapos ka sa pag-aaral. Yes po, PD. So yung support system, hindi yung nawala. Sumusobra nga po sila doon, kaya inabuso ko yun. So, lahat po nung pinadala niya, binaliwala ko yun kasi ginamit ko po, feeling ko noon yung saya nasa barkada mo. Feeling ko, hindi ko nare-realize kasi alam ko yung mga magulang ko nandyan lang, yung kapatid ko nandyan lang, pero yung tropa ko nung moment na yun, dun mo mararamdaman na dun yung masayang moment mo eh. Kapag may problema ka, PD, noon, di ko naman alam kung paano i-handle ang problema. Alam ko lang pag nag-inom kami at pag nagsugal ako, nung moment na yun, makakalimutan ko yung problema. So ikaw lahat ang susupport sa friends, sa mga leisures ng yung barkada. Yung, noon basically, PD, kaya parang... Yung mga gastusin sa inom, ikaw... Mayabang, PD. Ang tawag sa akin, mayabang. Sa sarili ko, oo. Mayabang kasi ang yabang mo eh. Parang, sige, bili na kayo ng isang kahon, mucho. Kapag umorder ka po ng isang kahon na Red Horse, isa doon Happy Horse. Ibig sabihin, sa isang kahon na yon may isang mas beer na mas makakalasing sa'yo. Kaya sa ulo ko yung presyo ng alak. Alam ko kasi kapag nagpatawag ako na, sige, bili na kayo ng ganyan. Start na tayo ng session. Habang nagiinom ka, nagsusugal ka, PD. So, yung buhay na yun, kung titignan mo, nga naman, kung nung na-realize ko na parang patapon siya, para ano ba tong babae na to? Kababae naman na tao, na pinalaki naman ng maayos ng magulang, pero still, nagawa mong magsinungaling, magloko, yung laptop, yung mga pinagbigay sa akin na gadget, lahat ng yun, isinanla ko po, PD, kasi umaasa pa ako na makukuha ko siya. So, pagtatanungin ako nung ate ko, okay lang, nandito pa yung laptop. No, naghahanap ako ng chance na kung makukuha ko pa siya. Pero nung time na yun kasi, PD, yung addiction ko is mataas na. Kumbaga, addict ka na sa alak, addict ka na din po sa sugal. Sa barkada. So, sa barkada, may time pa po. So, paano mo binamanage ngayon yung school mo? Kasi, sa naintindihan ko sa iyo ngayon, hindi ka pumapasok. Yes. So, paano mo, pag hingin sa iyo yung grado mo, paano mo ibibigay? Paano yung i-manage yun? Ang ganda ng tanong mo, PD. Kasi, hindi ako pumapasok, pero pag exam, papasok ako. May mga araw kasi na, halimbawa PD, di ba, ang schedule is 9 a.m. to 1 p.m. Ang balik mo na ay 9 p.m. Hindi ko nababalikan yung 9 kasi sa haba ng gap na marami na ako nainom, marami na akong sugal. So, hindi na ako tatayo para pumasok pa. So, ang gagawin ko, yung mga classmate ko, meron ako dun babayadan na magbibigay sa akin ng sagot para hindi obvious, hindi siya perfect. So, namimit ko yung grade na 3. Paano isusulat niya ang name mo? Isusulat ko yung name ko, pero hindi ko po sasagutan kasi siya na ang exchange sasagot. paper. Pero ang kamalasan, syempre, imamaster mo kung ano yung teacher sa subject na yun. Kasi may teacher po na hindi naman hahayaan na yung mag-check kukolektahin po yun. Pero may mga subject na pinapasukan ako na alam mo na yung galawan ng teacher. So, nung time na yon, kapag mag-exchange kayo, kung sino yung nandito mo, yun yung babayadan mo, ililibre mo or something, papakiusapan mo. Kasi nga, hindi ka nag-aral, wala kang natenan. So, sasagutan niya yon, pero hindi perfect, PD. Kadalasan, sa 3, okay na ako. So, ibig sabihin, trusted mo yung mga classmates mo yun. Hindi sila nagsasabi. Tropa pips nga po. So, kumbaga, alam na nila na hindi papasok, pero may pera. So, okay lang Ganun yan. Ganun talaga ako. Ganun ako kaporsigido dati na. Tawag doon sa, ganun kalulong. Oo, kalulong sa mga sugal, sa alak, sa barkada. So, ngayon, ang gusto kong malaman ng mga nakikinig ngayon, mga nanonood ngayon, is
ilang years ka na ginawa mo yan? Nakagraduate ka ba? Or nakapasok ka ba sa school? Or kasi ang ginawa mo, meron kang maibibigay na mga grades. So paano mo ginawa yun? Ang ginawa ko po doon, PD, kasi nga hindi naman ako na-drop. Hindi lang ako pumapasok. So hindi ko siya natapos. Ang ending ko noon, hindi ako nakagraduate. Kasi ultimong swimming, PD, na practical lesson namin, ibinayad ko pa. Kasi hindi ko po malangoy yung simula sa point na to hanggang sa kabila. So imagine na swimming subject na lang siya, ibinayad ko pa siya. Kailangan pa namin palitan yung instructor ng something na magagamit niya para mabigyan lang ako ng tres. So, binigyan ka ng tres. Nabayad yun? Binayadan namin at binigyan ako ng tres. Pero unfortunately kasi, PD, during those time, na first year, second year, third year, fourth year, hanggang kalahati ng fifth year, na-manage ko pa siya eh. Nakakapasok pa ako, na nakakapag-attend pa ako, na nasasagutan pa ng iba yung ano ko. Pero ang mga grades ko lang po talaga is bagsak. Kumbaga, sumunod na sa bagsak. Ang ending po is, sumuko na ako nung huli kasi parang talagang natuluyan na yung pagka-ate ko, PD. But before I forgot, meron akong narinig sa ate mo na merong instances na hinahanap po yung mga titulo, yung mga rehistro ng sasakyan, para lang meron kang parang ibinta ba or something, isangla. Sumagi ba sa isipan mo yun? Nagagawin mo yun? Hindi siya sumagi sa isip ko, pero speedy kasi pag kailangan mo, yung parang eager ka na kailangan ko magsugal ngayon. Unfortunately ngayon, ito lang yung pera mo. So, yung pong sinasabi niya ngayon is yung mga gamit na pwede kong, kasi doon po merong mga pwedeng pagsanlan, hindi lang ginto eh. Pwede ka noon magsanlan ng gadget, pwede ka magsanlan ng something na papapakinabangan, na para ma-convert siya sa pera. So, parang yung eagerness ko na, kahit ano ibebenta ko, makuha ko lang to, makapagsugal lang ako. Kasi parang nanginginig yung katawan mo pag hindi ka makapagsugal. Kasi pag may nag-message na sa'yo, tumawag na, tara Mitch, game na, nandito na yung player. So, gagawin ko talagang lahat para magkapera. So, nanalo ka rin? Nananalo po ako, pero ang masaklap doon, pag nananalo ako, mas mayabang po ako. Lalo po kasi kung itataya ng itataya, so ending, mawala na siya. Kasi ganun ang sugal, PD. Yun yung impluwensya ng sugal. Papanalunin ka, pero the more na nanalo ka, PD, hindi ka titigil. Dire-diretso lang yung pagsusugal mo. Uuwi ka pa rin na talunan? Uuwi ako na talunan. Pero pag umuwi naman ako one time na nanalo, di naman din mapupunta yun sa maganda. Kasi pagyayabang ko lang din po yun. Inuman din ang dating mo. Inuman, bar, lahat po yun. So, to fast forward, yun po yung naging buhay ko ng college. Sugal, inom, ending, hindi po ako nakagraduate. Undergraduate ka. So ngayon, ibig sabihin, talagang dumating sa time na napapagod ka at nahuhuli ka na ng parents mo na yun pala ang ginagawa mo. Ng ate mo. Nakikilala nila ako na, kasi nga yung mga kapitbahay namin, syempre makikita ka. Ang mga magulang naman po, hanggat maaari, di ba? Hindi ka nila ipapahamak. Di naman nila ipaparating kahit kanino na ganyan yung anak ko. Pero by the way I live before, nauuwi ka lang na sakit ng ulo, tapos yung mga magulang mo is hirap, doon nalalaman nila na itong anak tong ni Marimel ba masakit siya sa ulo. Itong anak na to, ito yung black sheep ng pamilya na turing ang babae, ganyan. So, yun yung maririnig mo kabilang kabila. Kasi pag nagkakwentuhan sila, dadaan ka, di ba? May mga kapitbahay. So, doon maririnig mo na, na naman yung anak ni Marimel ba, hindi na naman lang na pera yan. Hindi na naawa sa mga magulang. So, ganun yung naging noon. Araw-araw college ako. Halos, hindi siya araw-araw PD kasi ang uwi ko naman is matutulog ako. So, pag uwi ko, madaling araw, makikita ka, minsan, umaga pa lang, papauwi ka pa lang. So, obvious na galing ka somewhere, hindi ka galing sa school. Tsaka, hindi nila ma-obvious sa school ako kasi nung time na yun, PD, tatanungin ka na nila, bakit ganito yung grade? Bakit ganyan? So, nung time na yun, dun na po pumasok yung nagsabi ako sa mama ko na mag-work na ako. Ayoko nang tapusin. So, hindi nila alam na yung mga pinaggagawa mo
nagsusugal ka, hindi nila alam yun. Hindi pa nila alam yan noon, nung time na yun. Kasi ang linis nung transaction, PD eh. Ang linis nung transition ko from schooling na sinabi ko lang na ayoko nang pumasok, ma. Ayoko nang pumasok, gusto ko na mag-work. Kasi nung time po na yun, uso na pa ang call center. So, nakapag-work ka? Nakapag-work po ako as call center agent. From, ay correct ko lang po, PD, yung punta po ni ate ng UAE is 2005. Kasi sabi ko po yata kanina 2015. 2005 yun kasi doon nag-start na nag-college na din po ako. So, nung time na napagod na ako sa life ng college, nagsabi na po ako sa mama ko na, kasi yung mama ko siya yung pwede ko lang kausapin na sa tingin ko, mauuto ko, maintindihan ako, na makailangan ko ng mag-work ako. Na-influensyan kasi ako ng mga friends ko magpunta ng Manila. So, yun yung unang time na na-separate ako sa kanila. So, ibig sabihin, natanggap ka sa work, so nagtatrabaho ka, meron kang tinatanggap na salary, again, sinusugal mo pa rin or? Again, PD, nagtatrabaho ako, sumasahod po ako, pero walang napupunta sa kanila. Kasi doon naman sa Manila, doon ko naman natutunan yung mga bar. Sa Manila na yan. Bar. Manila ilang taon ka nag-work sa Manila before ka kinuha ng ate mo dito sa UAE? From 2008, 2009, nag-start na po ako mag-call center. Ang unang trabaho ko po ay call center sa Ortigas. Ang pinalabas ko po sa mama ko is na-hire na ako muna agad, pero hindi pa ako na-hire. Mag-a-apply pa lang po ako para payagan na nila ako magpunta ng Manila. Para mag-work. Para makapag-start ako, humingi ako sa kanya ng pangrenta ng bahay, pambili ng mga gamit ko, or alam niyo po yun kasi kailangan ko mag-work, kailangan ko bumili ng mga damit. So, dahil supportive sila, binigyan niya ako ng pera and everything, lumuwas na ako ng Manila. Doon ko naranasan na mag-boarding house. Pero dahil hindi nga po ako sanay sa buhay na yung boarding house na may cashier, may sarili pa rin po ako boarding house na kinuha. Nung time po na yun, ang rent ko sa may Guadalupe is 5,000 pesos. Sarili ko lang po yung unit. Tapos, nakapagsimula na po akong mag-interview. Hindi ko alam, PD hindi ako mabuting tao. Pero, ang buti ng Lord, kasi na-hire kagad ako sa call center, wala akong experience. Siguro nga po kasi yung undergraduate ka pa. Undergraduate ako. Tapos, hindi naman pero ganyan ka nakabuka. Ganyan ka na kagaling mag-communicate. Kita-kita naman po sa pambubudol sa family ko, PD. So, kaya ko silang paniwalain noon sa mga mabulak-lak kong salita na napapaikot ko sila sa masamang term, napapaikot ko sila. So hanggang sa call center natanggap ako, hindi ako nahirapan mag-apply. Pero hindi ka pa rin huminto talaga sa sugal? Hindi, PD. Lumala po. Hanggang nag-iinom pa rin, ganyan? Lalong lumalala po yung addiction ko sa alak. sa Manila ka? Kasi pag call center ka, PD, gabi yung buhay na Sa gabing yun, kailangan mong magbanat ng buto. Pagising ng umaga, pagtapos po ng shift ng umaga, dun sila magyayaan, tara inom tayo, pampaantok, para pagdating natin ng bahay, tulog na tayo. So, ganun pa rin po. Lumala siya kasi mas naging mahal na yung expenses ko kasi high-end na mga bar na po sa Ortigas, sa Makati, at saka sa Quezon. So, alam mo lahat yung mga lugar doon sa Manila? Doon nga po sila bumibilib. Mga papuntahan ng mga yung mga tambayan. Mga tambayan. Doon sila bumibilib sa akin kasi sabihin lang nila sa akin kung sa bar, alam ko kung saan, sa Quezon Ave ba yan, sa Makati ba yan, sa Guadalupe ba yan, sa Pasig ba yan. Kasi yun po yung minaster ko naman sa Manila. Yung pag-hopping, yung bar hopping, yung pag-iinom, yung pagpupunta sa mga comedy bar. So sa lahat po na yan, talagang naranasan po ng malala sa Manila. Kasi doon po ako nabuhay na marami pang nagyaya sa'yo kasi pag sinabi dating call center agent, di ko alam nila magaling mag-English. Pero ang pagkakakilala din po nila sa mga call center agent is malupit mag-inom, malupit mag-sigarilyo. Yung iba, nag-a-addict or something. Pero thank God, hindi naman po ako mabot sa addiction. So, mga ilang taon yun na nagtatrabaho ka na ganun pa? From 2009 until 2015. So, ngayon, dahil we are only limited in time, so I believe na marami ka pang na experience sa Manila during your work. Sobrang dami, so, PD. Kulang ang ating 1 hour na interview sa testimony mo. But anyway, ako naman at yung mga nakikinig ngayon, naintindihan kung sino ka, kung anong klaseng babae ka nung ikaw ay nag-aaral. Those were the days na
hindi mo pa nakilala si Lord sa Yes buhay. po. Amen. So ngayon, tatanungin kita, paano ka naman dumating sa UAE? Napakaganda, PD. Kasi bago pa ako rumating ng UAE, yung sister ko kasi yung kumuha sa akin. Bago pa yun, PD, magkaaway kami ng 5 taon. Kasi sinorkat lang natin eh. So in short, magkaaway kami ng 5 taon at umuwi siya sa Pilipinas ng 2014 around November. So, ibig sabihin, magkaaway kayo dahil doon Dahil nalaman na nila na ang ginagawa ko, kasi napakarami pa eh. Marami pa akong mga play noon na may nabarangay pa ako, kunwari nabarangay para lang mabigyan ako ng pera. Lahat ng pagsisinungaling nagawa ko. Kaya umabot na sa point na na-realize na rin nila na, ay mali ka na. So, napagod na siya. So, 5 taon akong hindi kinausap, walang kahit ano. Until na umuwi sila ng November sa Pilipinas 2014. Nung time na yon, kinakausap na siya ng mga mama ko, ng mga tita ko na, Yani, baka pwedeng kuhanin mo na yung kapatid mo. Malay mo sa UAE or doon siya magbago. Kasi baka, alam mo yon mabago. Hindi pa rin siya nako-convince. So, parang feeling ng mga magulang ko, sige, pray lang ng pray ang mama. Kasi yung mama ko po noon, kung hindi niyo po natatanong, ano talaga siya? Siya yung prayer warrior ng pamilya namin. Kasi malapit talaga siya kay Lord. So, nung time na yon, sige lang, sige lang. So, dumating po yung 2015 January, bigla na lang sinabi ni ate kay mama na, sige, pakuhanin nyo na ng passport. So, nung time na, ang bilis ko, PD. So, sige, susunod ako. Sabi ko, kuha ko passport kasi kasuhin ko lahat. Nagpa-test ako kasi kahit pa paano naman yung high school eh. So, pinatest ko yung mga documents. So, sabi ni mama, ibig sabihin ba niyan, Marian, Yani, kasi yung pangalan niya na, kukunin mo na yung kapatid mo. Sabi, sige ma, kasi uuwi naman kayo ni Dre dito, magbabakasyon kayo ng April 11, isabay niyo na kung makakasabay. So, nag-ayos kami ng passport and everything, to fast forward, na-ayos ko yung mga documents ko, nakapag-resign ako ng maayos sa opisina or sa call center na pinagtrabahuhan ko. Nung time na yun, di ko po alam yung nararamdaman ko kasi hindi naman ako ready kung kakayanin ko ba dito sa ibang bansa. Pero sabi ko, sige, susubukan ko. So, April 11, 2015, lumipad ako papunta ng Abu Dhabi. So, nung pagdating ko pa lang dito, sinabi ko, ay wow, nandito na ako. Pagka dati, di ko ma-imagine, pero nakatapak na yung mga paa ko eh. So, UAE na to. So, nung sinundo kami sa airport, first time nakita ko ulit sila. So, kinakausap na ako, nagsisimula na yung parang feeling mo, okay na kayo. So, welcome ka na kasi pinrovide na naman lahat ng needs mo. So, dito ko nalaman yung buhay nila. Pagdating namin, maganda yung buhay nila eh, nila ni Lukoy Brian. So, as in 5 years, as in, PD, 5 years yun. Wala. Kahit minsan may dito message na kayo sa Abu Dhabi nag-uusap. Nung uwi siya Pilipinas, konting usap. Tapos dito na ulit kami nag-usap. Yung kumbaga, siguro wala siyang choice, PD, na dito na eh. Kausapin ko na. So, nung pagdating namin dito, nakita ko yung buhay nila, may maayos silang buhay, maayos yung trabaho nila. So, parang sa tingin ko, kaya ko ba maghanap ng trabaho dito? Undergraduate ka. Wala kang experience, hindi mo alam kung kaya mo humirap sa ibang mga lahi, pero kailangan kong tapangan. So, magaling ka naman mag-English, di ba? Tsaka makapal naman ang mukha ko, PD, galing ako call center, sa feeling ko, kaya ko. Ang alam ko kasi dati lahat, feeling ko lahat, kaya ko to. Nung time na yung PD, April eh, pero June may trabaho na ako. Kung iisipin nyo po, konting panahon lang. Hindi pa ako naghanap ng trabaho kasi ni-spend nila yung time na gumala kami. So, mas marami pa yung gumala. So, sabihin, mga less than 2 months nakahanap ka ng trabaho. Exactly po, PD. So, yun yung sabi ko kasi antayin ko ang magaling ako eh. So, kinonsider kong galing yun. So, nung time na yun na naghahanap ako ng trabaho, syempre inuna ko, sabi, wag ko daw mamimili. So, nag-send po ako sa online ng application. May mga interview, mostly Dubai, PD. So, Dubai, syempre, kailangan ko ng pamasahe. Since matapang naman ako, nakakabiyahe po ako mag-isa papunta ng Dubai. So, ang gagawin po ni ate, bibigyan niya ako ng 500 dirhams. So, ang laki. Syempre, ang laki na niya. Umaga pa lang, aalis na ako, pupunta na ako sa interview. Pero along the way, ganun po pala yung interview dito. May mga kasama kang kabayan na pagkatapos yung interviewin, magsasama-sama kayo, tapos hahanap ulit kayo ng pwedeng interview kasi sayang yung Dubai. So, nung time na yon, may mga nagyaya. Kasi sabi, kakapagod na, nakatatlong company na kami. Pasa na kami ng pasa, wala naman nangyayari. So, sabi niya, tara, punta tayong Satwa. Taga Satwa po kasi
invite. So, sabi ko, sige kasi maaga pa eh. Mga alauna pa lang noon ng hapon, PD, sige, sasakay naman daw ng metro, mabilis. In short, nagpunta kami ng Satwa. Tapos, sabi niya, tara mag-inom muna tayo. Siyempre, ako may pera. Inom na naman. Yung mga kasama ko po, medyo limited ang budget eh. Sinuwerte-swerte, dahil ako po ay malaki yung pagbigay yung ate ko ng baon, ako yung nagbumili ng inumin. So, dumating yung, hindi ko na namalayan ng oras, PT, alas 7, alas 8, alas 9. Nang alas 9, ang sarap na ng inuman ko dun, PT. So, sabi ko sa sarili ko, teka, magtawag muna ako kay ate. Pagtawag ko sa kanya, sabi ko, te, hindi na ako makakauwi kasi wala nang sasakyan. Close na yung metro at yung hindi na ako makakauwi dyan. Nandito ako sa Satwa, makikitulog ako. Ang sagot niya sa akin, kanino ka makikitulog? Di ba wala ka pang kakilala sa Satwa? Sinong patutulugan mo? Hindi, kasi nung nag-a-apply ako, may nakasabay ako, nag-offer naman na dito ako matulog. Bukas na lang ako uuwi. Alam niyo po ba, PD, ang sinabi sa akin? Hindi. Bibilangan kita. Kung hindi ka uuwi ngayon, sige, sa Abu Dhabi hindi ka makakauwi. Pero sila Ate Mean nandyan lang sa Discovery Garden. Kapag hindi ka umuwi, bukas na bukas, ikaw ang uuwi sa Pilipinas. PD, huwag kang magbibiro sa may pamasahe at may pera pang pauwi ng Pilipinas. Talagang nagising yung diwa ko, yung alak siguro, nag-fade siya sa katawan ko. Tapos dali-dali sabi ko sa mga kaibigan ko, tol, hindi pwedeng dito ako magstay kasi yung ate ko, papauwi na ako ng Pilipinas, hindi pwede to. Mantakin niya, PD, pag pala naman gusto, may paraan eh. Nagtawag sila ng car lift kung saan pwede kong makasakay dahil mahihirapan daw akong sumakay pa ng metro, tapos matatagalan. Yung pinsan ko, anong oras sa'yo? Mag-aalas 11 ng gabi bago pa ako makapag-decide. Kasi pagtawag pa lang ni ate, nag-isip ako ng paraan eh. Sabi ni ate, tatawagan ko ngayon sa ate Mayan, hihintayin ka. Pag hindi ka umuwi, uwi ka Pilipinas. Fast forward, PD, napauwi ako sa Discovery. Napauwi ako doon, sabi ng pinsan ko, ba't ka nandito? Ba't biglang tumag-ate mo? Tayo bukas na tayo mag-usap, natulog na kami. Kinabukasan umuwi ako ng Abu Dhabi. Sabi ng ate ko, iba ka talaga, no? Bagong-bago mo pa lang dito, magiinom ka, akala ko nag-a-apply ka. Pero ang bait pa rin nila. Kasi okay pa, after nun, PD, pinagbigyan ka and everything, nag-a-apply pa rin ako, bibigyan pa rin nila ako, hindi ko lang siya ito. Pero tuloy-tuloy pa rin yung gano'n na adik ako sa alak, pag minagaya, gano'n. One time, yung application ko po sa Abu Dhabi na nakarating. Ang first company po na napagtrabahuan ko is insurance. Pagkapasok ko, PD, pagkapasa ko, tinanggap na kagad ako. May offer letter na ako umuwi. So, walang kahirap-hirap. Amen. Praise God. Praise God. Tapos po, nung time na yon, sabi ko, may offer letter na ako. Okay na ba to? Ang sahod ko, 3,000 dirham. Sabi niya, malaki na yan sa bago. Huwag ka nang choosy. Pinirmahan ko siya, PD. Tapos hanggang sa pinrasis na yung visa ko, nag-start po ako ng trabaho dito sa Abu Dhabi. And naging insurance nga po ako. Yun ang unang trabaho yumakap sa akin. Walang experience, walang kahit ano, vocal lang yung meron ako, or yung konting kaalaman na meron ako, na kaya kong i-share, yun doon ako nagsimula. Pero nandun pa rin yung addiction mo rin sa alak. Patuloy pa rin yan, nag-iinom PD. ka dito sa Abu Dhabi. Hindi lang ako makapagsugal dito, pero cellphone lang, pero yung pag-iinom talaga, naging bahagi talaga yan ng buhay ko. Malaking parte ng buhay ko, alak. So, nagkatrabaho na ako, PD, naging maayos yung life, sumasahod ako ng 3,000, hindi naman ako inobligat ng ate na maganon. Hanggat kaya ko na i-ano yung pera ko, ako yung humahawak ng pera ko, hindi nila ako kahit inobliga. Pero nung time na yun, unti-unti naman, PD, natututunan ko na mag-provide sa kanila. So, ibig sabihin, nung nagtrabaho ka na dito sa Abu Dhabi, yung salary mo na 3,000, meron ka nang binibigay sa parents mo? Yes po. Nakakapagbigay ako. Hindi kayo inobliga, pero nakakapagbigay ka. Tapos, fast forward ulit tayo, since every weekend, ganun lang din naman ang ginagawa ko, nag-inom and everything, si Lord, di pa tumigil. Sabi nga, parang hindi ko naman deserve, parang, sige lang, paparanas ko sa'yo, di siya tumigil. Maganda na yung trabaho ko, pero may mas maganda siyang binigay sa akin na trabaho. So, paano ka ngayon na naka-encounter sa ating Panginoon sa buhay mo dito sa Abu Dhabi or sa UAE? Yung ate ko po yung una Kumbaga, na-invite lang din daw siya sa church. Noong nasabi ko nga, saan ka nagpupunta? Sabi, kasi Catholic po kami From birth until makarating ako dito, malinaw po sa akin, Catholic ako. Yung paniniwala ko, iisa lang. So, nag-a-attend na siya ng church na, tapos one time, PD, nasa bahay ako, merong mga dumating na tao.
kayo. May kasama po kayo si Pastor Betty, si Pastora Josie, na na-invite po or nag-open kayo ng Bible study sa bahay. Nung time na yun, sabi ni ate, okay lang ba may mga bisita? Kung gusto mo, mag-join ka, pero kung ayaw mo, okay lang, doon ka sa kwarto or lumabas ka. Nung time na yun, sabi ko, hindi, sige, okay lang. Kinig lang naman, tsaka bisita naman. Normal naman po sa akin na mag-entertain ng bisita. So, nakijoin naman po ako. Doon po tayo nagkakilala. Pastor Betty. Tayo nagkakilala, nag-start, tapos nag-pray sila doon. Tapos, yun nga po, mag-open Pero nung unang Bible study namin doon sa inyo, umatin ka. Umatin po ako, nakikinig po ako. May picture pa po tayo nun kasi si Pastor Betty siya talaga ang nagli-lead doon. Yes po. Kasi ang pagkaalam ko, nung before sa anniversary. Yes po. Before sa anniversary dito sa Abu Dhabi. First year anniversary. Mag-July po yata yun, or July na siya mismo. Opo. So, yun yung una nating pagkikita doon sa bahay nyo, sa Bible study. Sige, continue mo kung... Nung time na yon, sabi nila every Tuesday na daw. So, ate, sigurado ka ba every Tuesday dito tayo mag-Bible study? Oo, okay lang yan. Basta umaten ka. Walang pipilit sa'yo, pero mas maganda umaten ka. Pero parang automatic na nakikijoin naman ako. Hindi lang ako yung ma-share noon time na kasi wala naman po ako alam sa Bible eh. Kasi po Catholic ako, pag magsimba naman po ako, nakikinig lang ako sa pare. Tapos wala namang participation dun eh. So, nasanay ako na every Tuesday, pumupunta kayo, na unti-unti, na nababago pa na pala ako na ma-attend ako ng Bible study. Yung Tuesday ko, ini-spend ko na, binablock ko na yung schedule kong yun kasi ang sagot ko may Bible study sa bahay. Nasanay na ako na nakikisama kila ate na may magluluto sa bahay kasi may fellowship after the Bible study. Unti-unti nun, PD, kahit hindi pa ako nagsisimba sa FCC. Alam niyo naman matagal ka pang hindi nagsisimba sa FCC? Siguro 2 taon. I remember na nandun ka na nga sa Bible study, pero pag tuwing i-invite kita, hindi ka nagpupunta sa church. PD, marami kang mga alibay. It's either, PD, masakit ang balakang ko, meron ako, masama pakiramdam ko. Lahat ng yon. Nag-BBS lang po ako, pero talagang matagal. Sila ate at saka si ate Abby po nagsisimba eh, pero pag uwi nila ng bahay, madadat na nila kami nagiinom. Kasi weekend po dati ang service nyo, di ba, PD? So pag uwi sila doon, dadat na nila kami nagiinom. Pero wala sa akin yun kasi sabi ko, hindi ako ready. Ayoko, Catholic ako eh. Ayoko, magsisimba ako doon. Pero okay lang na mag-BBS kasi sa BS naman po, sharing lang eh. Naramdaman ko po doon yung pwede ka palang mag-share pag may problema ka and everything. Ini-invite mo ako, PD, pagod ka na. Alam ko, si ate, sinasabi nila na, di ba kayo pupunta kayo sa simbahan? Hindi pa rin. Pero, dadating po talaga din yung time na kahit wala na mag-invite sa'yo, pupunta ka eh. Hindi ko alam kung hinila lang ako, na kung sino, or gusto ko lang ba. Natatandaan niyo po yung unang punta ko sa simbahan is umattend lang ako. Tapos hindi na po ulit na ulit. Kasi natatandaan ko, umaattend lang kayo during Christmas party. Magpapalaro ako, PD. Magpapalaro. Pero during sa service, wala kayo. Wala pa ako. May message ako. Sabi ko, ate, message mo ako pag tapos na kayo sa service para magpapalaro ako. Parang pangit pala siya kung nasa Christian life ka na. Ang pangit pala ng ginawa ko dati. Pero para sa akin noon, gusto ko lang naman magpalaro eh. Gusto ko lang magpa-raffle eh. So, ganun po yung naging buhay. Makikita niyo po ako doon, pero sasabihin niyo sa akin, sis, attend ka naman ng service. Sige po, PD, try ko po, di ba? Ganun po. Doon umikot na umikot. Then, one time, yun nga pong anniversary nyo sa may cinema, sa Almaraya. Yun po yung nagka-imbitahan kami ng mga friends na anniversary. Sila ate po yung nandun na, sige, dahil punta tayo, tingnan natin kung anong meron. Para naman mapagbigyan natin sila ate, sila Abby. Matin po kami doon. Doon sa cinema na yon, doon ko po yung unang parang na-encounter yung, ganun po pala yung anniversary. May, ang ingay ng music, tapos ang daming tao, tapos nakapustura kayong lahat, may hinandang mga magte-testimony, may hinandang mga number, may mga kumanta, may sumayaw, so, at may speaker. So, doon ko naranasan unang first time mo yun umatin na ng seryoso. ng service ng Christian. Yes. Nang naramdaman ko po na masaya pala. Na yung ingay pala na dating, yun na may mga Christian, praise ng praise. Doon ko parang unang sumagi sa isip ko na,
kaya pala, kasi masaya pala. Yun pala yung paraan nila, kailangan pala maingay na maingay. So, nung umattend ako noon, sige, okay lang. Yung feeling ko po is okay. Pero nung nagsalita na po, ang speaker niyo po that year is si Pastor Ryan. Pastor Ryan. So, in-introduce nyo na. Ang jolly-jolly niya pong mag-preach eh. Parang nung time na yun, hindi kami na-bore. Or sabi ko, ay, nakakatawa lang. Parang nag-share siya ng life niya. So, sabi ko, kahit pala, Pastor, ganun yung buhay. Kahit pala, Pastor, ganun pala yung ano nila. So, kasi sa amin, pag pare, alam mo kung from the beginning, sacred sila na umattend sila ng kung ano-anong seminar, nasa seminaryo po sila. So, ang tingin ko po na, oh, Pastor, ganun din po pala. Parang ganun yung life. So, doon ko unti-unti na welcome pala to. Welcoming yung pakiramdam. So, hanggang sa yung feeling na ipinuran niya yung parang binato niya po yung mga blessing. I declare in this ganyan na somebody will implemented, will receive blessing, unlimited, overflowing. So, kami normal na noong una, PD, gaganyan ka eh. Pipikit, gaganyan. Pipikit, syempre, mahirap magpanggap eh. So, pipikit sila, gaganyan, tatanggap ng blessing daw, tataas daw yung kamay. So, syempre, kami, pantaas naman ng kamay. Noon sa amin, wala pa rin yun. Sabi, ano lang kami, parang feel ko lang yung prayer. Kasi prayer pa rin siya, PD, kailangan, seryoso ka pa rin. So, noong time na yung bato siya, okay, sige. Natapos na po yung preaching. So, sabi namin, okay pala, no? Picture-picture. Tapos hinabol na lang pagkain, yung kwentuhan. Hanggang doon natapos yung realization ko na pumasok siya sa isip ko at tumagos sa heart ko. So, nung time na yon, pag-uwi, pinag-usapan namin nun na, ay, ang ganda nung nag-preach, ang ganda ng sinabi niya, sabi niya, ganyan-ganyan. Pero, syempre, hindi mo na naniniwala na blessing daw, ganun-ganun. Hindi naman mo makukuha ng ganun yun, di ba, PD? Noong time na yun, naka-receive kami ng mga blessing. Sa office, tapos yung trabaho mo, na-appreciate, yung mga ganun. Sabi ko, teka, receive ba ako, no? Hindi yung mga ganun po. Yung kahit hindi naman siya pero yung blessing na na-receive mo is hindi mo ma-explain. Kasi sobrang ganda ng trabaho mo eh. Yung nakapaligid sa'yo, yung mga katrabaho mo, yung amo mo. So, recipient ako, parang ganon, yung parang magkakasunod na So parang naisip ko, ay, ano to? Naging totoo. Naging totoo to. Hindi ko alam kung paano siya kapaniniwalaan, pero to fast forward na lang po tayo, is doon nagsimula. Doon nagsimula yung interest ko. Interested pa lang po ako eh. Kasi on process po interested pa lang ako. Nakikita niyo na po ako sa simbahan. Minimake sure ko na lagi maayos yung damit ko. Doon ko naranasan na gusto ko maayos sa itsura ko. Tapos doon ko na unti-unti, hindi na ako nasilip. Natas na yung kamay ko. Unti-unti, nai-enjoy ko na yung music. Unti-unti, yung mga Christian song bumabaon na sa puso. Tapos, God the service, ililook forward mo na nakasama mo na sila ate. Hindi ka na yung yung na lang nila, yung mga viewer. Ikaw na yung pumupunta sa simbahan, ready ka na. So, nung time na yon, ano pala yon? Process. Under process na pala ako, PD. Kumbaga, yung gumagawa na siguro si Lord ng paraan para, sige, nagsimula ka na. Anak, diretso ka muna. Okay lang, madapa ka. Sige. Pero minake sure ko na ever since na umattend ako, uma-attend na rin kami ibang activity. At minake sure ko na ayokong mag-miss ng service. Kasi feeling ko parang may mamimiss. So, meron ka talagang feeling na every time na uma-attend ka ng gawain ng worship service, talagang merong pakunti-kunti na nababago sa puso. May nababago talaga, PD Kasi siguro naman, yung mga ibang tao, hindi naman ako magmamalinis. Kasi from the beginning, pinakilala ko kung sino ako. So, talagang magugulat na lang siguro sila na ngayon nga, nahihiya ko ngayon, PD, kasi baka may makakilala sa akin. Yung sabi, yun, mga manginginom lang dati sa bar. Pero, hindi ako nahihiya. Kasi, bakit? Yun ako dati Hindi naman si Lord din ginudge ako. Tinanggap niya ako ngayon. So, siya din yung nagbago sa akin unti-unti sa proseso na yun na tinatanggap na ako ng mga tao, na natututo na akong I worship you, amen, and nakikinig ako sa ngayon, preaching. Ngayon, sumasayaw ka na during praise and worship. Yung alam mo yung interesado ka na. So, PD, yun na yun eh. Yun yung
okay na. Nag-a-attend na siya ng service, hindi na siya niyayaya, hanggang sa dumating yung point na binibigyan niya na kami ng assignment, na binibigyan niyo kami ng pagkakataon, and ito na. So, merong na-remember ko is yung umatin pa kayo ng revival eh. Yung Nagkaroon kayo ng revival. revival. Kontakin mo, PD, napatay nyo na rin ako ng revival. Oo. Kung natatandaan nyo, tinanggihan ko kayo. Sabi ko sa inyo, may hotel. Nakabook na yung hotel ng mga kaibigan namin kasi holiday inn po yun. Pero nagulat kayo. Kasi praise nagulat God. nga ako kasi Sabi ko sa inyo, PD, attend na po ako. Kasi Oo. na-cancel na po yung booking ng... Talagang nag-book ka ng hotel, wala? Nakabook po, promise, PD. Kasi So, yung mga na-cancel. kaibigan kong yun, Talagang kinancel ni Lord. talagang kinancel po namin kasi sabi ko, namimili na po yung utak ko eh. Oo. Na nakukonsensya na ako eh, na parang in-invite na ako sa gawain na ganito, once in a lifetime. Eh yung hotel, pwedeng sa isang linggo, pwede kong i-book. Maganda ko ng revival, natuto akong makihalubilo Doon sa revival, tatanungin kita, anong feeling na ano mo doon sa revival? Ano bang mga pagbabago na na-feel mo during that revival? Na-reset. Na-reset yun. Na-reset, na-revive. Na-revive yung spirit mo. Yung para bang kung ano yung lumang ako, parang winash out. Pinagsisihan mo. Winash Pinagsisihan out. talaga. Kasi na-remember ko rin na after sa revival, nagpa-water baptism ka. Nag-decide Eksakto ka po. na. April 22, 2023, kinabukasan, ang sabi niyo sa akin, iwa-water baptism, hindi pa ako tumanggi. Okay lang po ang sinabi ko sa inyo. Kaya nagsimula na po yun, April 22, 2023, tinanggap ko si Lord as my personal Lord and Savior. Praise the Lord. So, now, Sister Michelle, yun know, sa buhay ko bilang pastor din, nakikita ko yung pag-grow mo sa yung pananampalataya sa Panginoon. I am so blessed. I'm sure na sa mga nanonood rin ng mga kapatiran, even sa Pilipinas or dito sa Abu Dhabi, even yung mga family natin, talagang maka-witness kung talagang kilala ka noon at saka ngayon. Ako, kilala kita ngayon. Noon, hindi kita masyadong kilala. But because of your testimony, nakikita ko talaga na there was a transformation sa buhay mo. Yes po. So, napaka-blessed po ng buhay mo dahil nga may plano talaga ang Lord sa iyo. Yes po. Ngayon, dito ka pa dinala sa UAE, dito mo nakita yung goodness ng Panginoon. So, ngayon, ginagamit ka na ng Panginoon. Yes, and happy talaga ako sa transformation na ginawa ni Lord. Kasi ako po yun, ngayon talaga alam ko na walang ako. Yung intindi ko talaga siya na walang ako. Hindi ako nabago dahil gusto ko lang. Nabago ako dahil binago ako ng Diyos. At Amen. sumunod ako sa Kanya. Amen. Kaya Praise ngayon God. po, PD, currently, masayang-masaya ako as part of FCC. Nakakalain niyo po ba na yung nagiinom dati ay makikita niyo sa stage ngayon, back up na ng kapatid niyang Amen. worship Back up leader. singer. So, alam niyo po yun, dati kumakanta ako sa video, pero ngayon ang kinakanta ko ang Lord. Amen. Sabi Praise niyo the nga, Lord. PD, di ba? Palyado yung boses ko. Pero feeling ko talaga, PD, pag kumakanta ako sa kanya, gumaganda yung boses ko Amen. eh. Praise the Lord. Na-enhance siya. So talagang I praise God. Dun sa basurang ako, tawag ko po talaga sa sarili ko yung kahit anong share ko. Dun sa patapon na life ko, na parang mag-give up ka na until sa binabangon ka ng mga pinadalang ni Lord na tao hanggang sa dulo ngayon na si Lord na mismo yung humawak ng kamay ko, anak, halika na. Amen. Ang dami mo nang pinagdaanan, sumama ka na sa akin. At saka hindi lang yan, nung buhay mo noon, nung nag-aaral ka, parang takot ka pumasok sa pag-aaral. So marami kang ginagawa na babayaran para makakuha ka lang ng mga grades. But now, you are studying TMA. Yes, Pastor. Diba? At So sabi ko sa inyo, balita ko talagang religiously ginawa mo yung mga activities sa TMA. Nagdidibusyon ka pa. dito ko po papatunayan na kahit hindi ako graduate nung college ako, at least gagraduate ako para kay Lord. Praise the Kasi Lord. ngayon, hindi talaga ako nangongopya, Amen. nag-exam ako na ako. Nagka-quiet time ako, minimake sure ko po ng quiet time ko masasubmit ko within the day. Amen. Nakikinig ako sa klase, nakikipag-participate ako, Amen. at nawala lahat nung iniisip ko na hindi ko kaya. Amen. Kasi alam ko, ang Holy Spirit ngayon, ginaguide ako wherever, kung ano man yung ginagawa ko. Kaya, kung meron lang akong isang bagay na sasabihin sa mga tao
Sa katulad ko, na dati na parang yung lipunan, tingin sa'yo basura, ang tingin nila sa'yo is wala ka ng pag-asa dahil sinayang mo yung buhay mo. Ay, sa akin po hindi. Kasi ipinagpapasalamat ko yung naging buhay ko noon. Dahil kung hindi ko po yung naranasan, baka wala po ako dito ngayon. Hindi po ako nag-share ng testimony sa inyo ngayon para i-down yung sarili ko. Ang feeling ko nga po, nag-share ako ng testimony sa lahat para malaman ninyo na hindi porket black or dark ka nang galing, no light. Sabi nga nila, di ba, from darkness to light. And sabi nga rin po sa, di ba? Kaya, paborito ko. Ano ba yung life verse mo? Ang life verse ko po is from Psalms 37 verse 4. Sabi po doon, delight yourself in the Lord and He will give you the desire of your heart. So, yun yung pinaninindigan ko na, Lord, i-delight kita kasi wala kang ginawang hindi mabuti sa buhay ko. Dahil alam ko, pag dinelight kita, lahat ng dinidesire ng puso ko, ibibigay mo sa akin. Amen. So, yun yung gusto kong ibahagi sa testimony na to. Kahit anong pinagdaanan mo, kahit anong hirap mo, kahit gaano ka kasama nung unang panahon, God will never keep a record of your wrong. Amen. Kasi ang mahalaga kay Lord, kung ano yung ginagawa Praise mo. the Lord, praise the Lord. Very quick, Sister Michelle, noon ikaw ang nagwawaldas ng pera ng parents mo. So now, I've heard that ngayon, binabalik mo, nagpapatayo ka ng bahay para sa parents mo. Pastor, siguro naman po ang pag-share ng testimony is yung pag-share din nung light na side ng buhay mo. Happy and blessed na napagawa ko po ng sariling bahay yung pamilya ko. Praise the Lord. Na sariling sikap ko, na sariling pagsusumikap ko, na hanggang ngayon nasusuportahan ko yung pangangailangan ng mga magulang ko, hindi lang nila kundi yung mga pamangkin ko, na pag-aaral ko din sila. At by the grace of God, na unti-unti, hindi po accepted, wala pa rin ha, may problema pa rin po. Actually, mas madami. Kasi di ba sabi nila, pag Christian ka po, mas maraming problema. Pero ini-embrace mo lang sila ngayon. Kasi alam ko ngayon, mas alam ko ngayon, na kung dati, nakayanan ko, na hindi ko pa kilala si Lord, paano pa ngayon na kilalang kasama mo na si Lord. So, parang wala na akong kayang hindi lampasan. Praise the Lord. I thank God. I am so blessed having a supportive family. Not only my family in blood, kundi din po yung blood, yung sa FCC family. And I thank God, dinala niya ako sa simbahan kung saan ako belong. Diba, sabi nga niyo po, idadalin ka ni Lord kung saan ka niya ipopwesto talaga. Amen. And I think, dito niya ako punesto kasi dito ko na i-share at na ibabahagi yung buhay ko ngayon na pwede din nilang pagkuhanan ng inspirasyon. Amen. So ito talaga yung spiritual family mo na binigay ng Lord. Isipin mo, hindi tayo kilala. Ang layo ng pinanggalingan mo, dinala ka pa ng Panginoon dito sa iyo Yes po. Kasi may plano siya noon pa. Napakaganda ng plano ng Panginoon sa buhay mo. At I'm sure, I believe na yung testimony mo sa buhay, sa mga nakakarinig ngayon, at sa mga hindi pa nakakarinig at gustong pakinggan, ay mababago din ang pananaw nila sa kanilang faith sa Panginoon. So, sa pagtatapos po natin, Sister Michelle, ano po ang gusto mong ibahagi bilang isang anak ng Panginoon na mula ilang taon, mula nung college ka hanggang nadatnan mo ang Panginoon, nakita mo yung goodness ng Lord. Anong gusto mong ibahagi sa family mo ngayon? Talagang hindi rin nila makakalimutan. Sa haba ng journey ko, hindi ko akalain na dadating ako sa punto na ikukwento ko sa inyo yung buhay ko. Ikukwento ko hindi sa inuman, pero ikukwento ko sa harap ng maraming tao sa simbahan. Hindi ko kinahihiya yung dating buhay ko, bagkus sasabihin ko sa inyong lahat na ito yung naging daan para marating ko kung nasan ako ngayon at para makilala ko ang Panginoon. Kaya sa lahat po ng nanonood ngayon na nakaranas ng buhay na hindi maganda, buhay na sa tingin mo wala nang patutunguhan, buhay na sa tingin mo wala nang igaganda, ikakamali ka kapatid. Kasi pag si Lord ang gumalaw sa buhay natin, wala talagang imposible.
kaya niyang baguhin sa isang iglap yung buhay na inakala mo. Na ngayon, ipagpapasalamat mo sa Kanya na, thank you, Lord. Ilang beses mo akong dinapa. Thank you, Lord. Dinala mo ko sa posisyon ngayon na kung saan pwedeng masabi ng tao na, ay, buhay na buhay ang Panginoon. Kasi buhay na buhay ang Panginoon sa buhay niya. Amen. So, iiwanan ko po sa inyo lahat na tayo pong lahat, binibigyan tayo ng unlimited chances ng Lord. I-keep natin sa sarili natin na panghawakan natin na habang tayo ay nandito sa mundo, ginigising pa tayo ng Panginoon. Ibig sabihin, binibigyan ka pa ng pag-asa, bagong pag-asa sa bawat araw. Kapatid, kumapit ka lang. At i-make sure mo na bumalik ka sa Kanya. Bumalik ka sa Kanya dahil anytime na ready ka, yayakapin ka lang niya. Iniintay lang tayo ng Panginoon. Sa lahat po tayo ay pinagdadasal ko sa sarili ko na lahat tayo ay makakilala sa Lord. I-accept natin siya as our Lord and Savior dahil isinisiguro ko sa inyo, tulad ng pangako niya, He will not leave us. He will never forsake us. Praise the Lord, praise the Lord. Napakabuti po ng Panginoon sa buhay mo. At hindi lang yan sa family mo rin. Amen. Kasi dalawa na kayo ng ate mo na nagsiserve dito sa FCC Abu Dhabi. Amen. So anong mga akala ng mga tao, ng mga kapitbahay mo noon na wala kang kwenta? Alam niyo, process lang pala ng Panginoon yun. Dahil sa kwento mo ngayon, may kwenta ka na. Talaga hindi ko makalimutan yan, PD. Dahil may kwento ako, may kwenta ako. Amen. Praise the Lord. Amen. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Amen. Glory, hallelujah, praise the Lord, shalom, shalom. Ngayon mga kapatid, as we have heard yung testimony po ng ating kapatid, Sister Michelle ngayon, alam ko po, meron dito sa atin ngayon na nanonood, nakikinig na the same yung experience niya sa buhay ng ating kapatid na Sister Michelle. So, makikita nyo kung paano siya binago ng Panginoon. Talagang may process sa buhay niya. Pinagdaanan niya yung mga hindi magagandang mga pangyayari sa buhay niya. Pinagdaanan niya, nalupuhin niya yung parents niya. Pero napaka-patient ng ating Lord. Ginawa ng Panginoon ang mga bagay na yun para sa ngayon, maririnig natin ang ating kapatid sa kanyang pinakamagandang, interesting at encouraging na testimony para sa atin. Ngayon, as we go on for our closing prayer mga kapatid, I would encourage na lahat tayo, meron tayong mga pagkukulang sa Panginoon. Lahat tayo, meron tayong pagkakamali. Pero ang Panginoon mga kapatid ay hindi po siya nagmamadali para sa atin na tayo ay kanyang ibalik sa kanyang plano. At inaalaw ng Panginoon yung mga process na gusto natin sa buhay natin, pinili natin na pagdaanan yun. Pero at the end of the day, yung lahat na yun ay gagawing testimony ng Panginoon. Sabi nga nila, whatever our mess before, it become a message today. Kaya mga kapatid, tonight, kung sino man sa atin ngayon, sa gabing ito, na nandyan pa sa buhay, na nalulong sa mga inom, sa mga klaseng addiction sa buhay, meron kang pag-asa. Amen? Mahal ka ng Panginoon. Mahal tayo ng ating Panginoong Jesus. Kaya sa gabing ito mga kapatid, pwede ba nating ipikit ang ating mga mata? I would like to pray for you, and I would like also to pray to Sister Michelle sa gabing ito as we close this day 7 ng ating Feast of Miracle. Amen. Hallelujah. Sige nga, pikit po natin ang ating mga mata. Father God, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin sa mga oras na ito, Diyos. Ikaw, O Diyos, ay omnipresent. You are present everywhere, Panginoon. Kami ay nandirito sa UAE. Panginoon, nandyan ka rin sa Pilipinas. Nandun ka sa lahat ng lugar, Panginoon. Father God, I pray and I declare, Panginoon, alam mo ang puso ng bawat isa. Sa mga nakikinig ngayon, Panginoon, na
merong mga hindi magandang karanasan na patuloy silang gumagawa, Panginoon, ng mga bagay na hindi na ikakakalugod sa iyo, Panginoon. Father God, in Jesus' name, Holy Spirit, abutin niyo po sila ngayon, Panginoon. Yakapin niyo po sila, Panginoon. Ibalik niyo po sila, O Diyos, sa lugar, Panginoon, where you designed before they were born, O God. Hallelujah. Sa lugar, Panginoon, na ikaw mismo, Panginoon, ang siyang kanilang susundin in Jesus' name. Kagaya sa ginawa ni Sister Michelle, Panginoon. Hallelujah. Nadatnan kanya, Panginoon. Na-encounter kanya, aming Panginoong Jesus, sa kanyang buhay, at siya naglilingkod ngayon dito sa FCC Abu Dhabi. Father God, kung sino man yan sila ngayon, Panginoon, I pray and I declare, Panginoon, that one day, O God, he or she will enjoy your goodness, Panginoon. Kagaya sa ini-enjoy ngayon ni Sister Michelle sa kanyang buhay, Panginoon, bilang anak mo, in Jesus' name. Father God, sa oras na ito, Panginoon, ako po ay magdi-declare, O God, ng lumagas ang pagpapala sa bawat isa na nakikinig, nanonood, Panginoon, pati na rin ang aming mga mahal sa buhay, lahat ng mga kapatiran, Panginoon, sa FCC, O God, I pray, I declare, favor upon favor, blessing upon blessing, grace upon grace sa ating lahat. Father God, sa oras na ito, Panginoon, muli maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw, O Diyos, ang nagbigay sa amin ng wisdom, anointing, katalinuhan, Panginoon, upang maisagawa ang ganitong gawain, Panginoon, in Jesus' name. Father God, salamat din sa mga tao na ginamit mo sa aming mga senior pastor, ang aming Tatay Betty, si Pastora Josie, ang aming mami at kanyang buong pamilya, Panginoon, mga kasamaan po namin sa ministry, Panginoon. O Lord, pagpalain niyo po kaming lahat, Panginoon. Pagpalain niyo po kami, Panginoon, ng iyong anointing na sa tunay nga, Panginoon, na sa bawat isa na kami ay naglilingkod sa inyo, Panginoon. Nawa, O Diyos, ay makikita at maramdaman namin ang kasiyahan na kami ay naglilingkod sa inyo in Jesus' name. Sa gabing ito, Panginoon, amin po nga i-close ang aming gawain ito. Binabalik po namin sa inyo ng pinakamataas na papuri, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.